Payag ang ilang kongresista na sumailalim sa lifestyle check na pinagutos si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ng isa sa kanila, dapat ang Pangulo ang mauna. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, sino-sino ang mga pumayag sa lifestyle check? Yes, Jiggy, isa nga si House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon sa mga sang-ayon dito nga sa lifestyle check sa mga government officials. Pero ayon sa kanya, hindi lang dapat ehekutibo, kundi pati mga miyembro ng Kongreso. Gayun na rin sa judiciary, dapat itong ipatupad. Aniya nga ay wala naman daw problema kung ipapa-lifestyle check silang mga kongresista. Pakinggan natin itong pahayag ni Bicol Sur Party List Representative Terry Ridon. Meron ho talagang mga expectations on all government officials, on all government employees, na talaga mo pong dapat we should be able to lead and live modest lives. So I think very important po yun na hindi lang ho mag-target, for example, on DPWH, but on each and every agency and on each and every political branch of government. Jiggy, ayon naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ay dapat si Pangulong Bongbong Marcos ang maunang sumalang sa lifestyle check. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Tino. So again, ang hamon natin kay Pangulong Marcos ay pangunahan niya ang lifestyle checks sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Kailangan din pati ang cabinet ni Pangulong Marcos ay masama ron. Marian, ilang araw na lang ay gugulong ng imbestigasyon ng Kamara sa manumalyang ng flood control projects. Anong uunahing busisiin sa pagdinig? Yes, Jiggy, ayon nga mismo kay House Infracom Chairman Terry Ridon ay una nilang bubusisiin itong mga ghost at substandard projects na nauna na ngang ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bulacan. At sa September 2, sa susunod na Martes ay gugulong na nga yung unang araw ng kanilang pagdinig. At ayon nga kay Chairman Ridon ay ilan nga doon sa mga imbestigahan nila, syempre bukod sa DPWH, lahat po ng mga kontratista na involved dito nga sa mga manumalyang flood control projects ay gayon din yung iba't ibang ahensya na may kinalaman doon sa pag-aaproba ng mga kontrata. Ayon pa kay Ridon ay plano rin nilang bisitahin ng mga kongresista itong mga site ng mga flood control projects. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.